Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito na po tayo sa Luke chapter 17. At ang title po ng ating pag-aaral ngayon is Marks of a Changed Life. Pag sinabi kong binago na ako, kailangan ito yung tunay, may ebidensya, hindi lang narinig kundi nakikita ito sa ating pamumuhay. So sa Luke 17 verses 1 to 37, mababasa po natin ang taong tunay na binago ng Diyos ay number 1, may pusong mapagpatawad. Sa verse 3 to 4, kaya mag-ingat kayo kung magkakasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya at kung magsisisiya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siya magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo pa rin. So dito sa verse 3, kailangan maging maingat din po tayo sa pagre-review na dapat ay tama rin yung ating attitude. Isang tabi mo natin yung ating galit bago tayo mag-confront ng iba. Hindi dapat mawala yung pag-ibig dahil ang layunin natin ay ma-restore ang relationship, magkaroon ng reconciliation at magpatuloy din siya. So ibig sabihin, ang pusong binago ng Diyos ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ito ay pagpapanatili ng ating personal holiness sa harapan ng Diyos. So ang tanong, may tao bang hirap kang patawarin ngayon, kapatid? Ako, kailangan mong magpatawad, hindi dahil deserve nila, kundi dahil pinatawad ka rin ng Diyos. Ang di nating pagpapatawad ay isang dahilan na rin o hadlang para di tayo mag-grow sa ating spiritual life. Di tayo makakapokus sa paglilingkod sa ating ministry. Number 2, may pananampalataya at tapat na pagsunod. Sa verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. So dito sa verse 5, humiling ang mga apostol kay Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya, pero imbes na dagdagan ito at paramihin, itinuro ni Jesus na hindi sa dami kundi sa tunay na pananampalataya ang kahalagahan. Gumamit siya ng halimbawa ng butil ng mustasa, maliit pero may kapangyarihan ito. Ibig sabihin, kahit maliit na pananampalataya natin, kung tunay at nakatuon ang ating puso sa Diyos, ay makakagawa ka ng imposible. Na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod kahit mahirap o mabigat dahil nais mong ang Diyos ay mabigyan mo ng kaluguran. At ang tunay na pagsunod ay may kasamang kababaang loob, hindi naghahanap ng papuri o recognition. Number 3, may espiritong mapagpasalamat. Sa 17 to 18, sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan na ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Ito po yung kwento ng 10 kitungin. 10 ang pinagaling, pero isa lang ang bumalik upang magpasalamat. At siya pa ay isang dayuhan. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng tumatanggap ng biyaya ay marunong magpasalamat. Pero ang tunay na binago ng Diyos, marunong magpuri at magpasalamat. Ito yung response natin sa kanyang mayamang biyaya. Hindi lang yung 10 tumanggap ng kagalingang pisikal, kundi yung masayang tumanggap ng spiritual restoration and salvation. So yung gratitude should be expressed publicly. Pinapatutuo po natin ito at kasama dito yung pagbibigay natin ng ating mga ikapo dahil ang taong grateful hindi lang dahil may natatanggap kundi dahil nire-recognize niya kung sino yung giver or the source of grace. Katulad ng sinabi ni King David sa 2 Samuel 24:24, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Ibig sabihin, pag nagbibigay po tayo sa Panginoon, yung the best. Dati po, hindi ko rin naibibigay yung tithes ko sa Diyos. Ipinag-pray ko po ito at nang magkaroon po ako ng conviction at ito po ay mahirap labanan. Naumpisahan ko po itong gawin hanggang sa nagtuloy-tuloy na po at nagiging madali na po sa akin ang lahat. Of course, dahil po sa pagmamahal at pasasalamat natin sa Diyos. At para sa mga taong maaabot ng kanyang salita. So number 4, may bunga na laging handa. Sa verses 33 to 34, sapagkat ang sino mang nagsisikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay maliligtas ito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon,
May dalawang natutulog na magkatabi, kukunin ng isa at maiiwan ng isa. Hindi po ito yung tungkol sa rapture, kundi ang kapalaran ng bawat isang namumuhay ng matuwid kaya di siya napapahamak o humahaba ang kanyang buhay. At yun namang napapahamak, ito yung mga naging business paghangad ng mga bagay sa mundo, mga material na bagay, mga ambisyon, kaya hindi niya napapansin ang kanyang sarili na napapahamak na pala o nasisira ang buhay sa paggawa ng mga bagay na di ayon sa will ng Diyos. So itinuturing ni Jesus na darating ang kaharian ng Diyos nang hindi natin inaasahan katulad ng panahon ni Noe at Lot. So wag tayo maging kampante. Po ito pong paalala ng salita ng Diyos. Kung babalik si Kristo ngayon, handa ka ba kapatid? Ang buhay na binago ng Diyos ay laging handa, walang atrasan, hindi lumilingon sa nakaraan, nakatuon kay Kristo at hindi sa pansamantalang mga bagay dito sa mundo. So ang ating pong conclusion, dito po sa Luke 17, itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya, pagpapatawad, patuloy na pagpapakumbaba at pasasalamat. Inahamon din tayo dito na mamuhay ng handa, tapat at matupid sapagkat ang kanyang pagbabalik ay darating ng hindi natin inaasahan. I hope and pray namin natutunan tayong lahat. God bless po everyone.